My Billionaire True Love, Chapter 13, Closer. Patuloy lang si Lily sa pagtatrabaho hanggang sumapit ang huling araw ng kanyang pag-OJT. Kinakabahan na siya sa hatol sa kanya. 6 sila na nasa manager's office ngayon. Penrose Lily magdilang, tawag sa kanya ng secretary. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa office ng manager. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng manager about sa evaluation nito kay Lily dahil kinakabahan siya at parang lutang ang kanyang isipan sa mga oras na ito. Congratulations! Ito lang ang naintindihan ni Lily sa lahat ng sinabi ng manager sa kanya. Po? Nagtatakang tanong ni Lily at agad na tinanggap ang naghihintay nitong kamay upang i-congratulate siya. Welcome to Crystal 5-Star Hotels and Restaurants! Masayang sagot nito. Thank you po. That means ay regular na po ba ako? Di makapaniwalang tanong ni Lily. Yes. Congratulations again. Nakangiting sagot ng manager. Thank you. Pasasalamat ni Lily na pinipigilan ang sarili na huwag mapasigaw. Lumabas siya ng manager's office na may ngiti sa kanyang labi. Dahil excited siya, ay una niyang pinuntahan si Christopher sa office nito doon sa bar. Pero, nanlumo siya dahil wala roon ang asawa. Nag-text siya at nag-reply naman ito sa kanya. Naghihintay na pala si Christopher sa labas. Mabilis siyang lumabas ng hotel at nandun nga si Christopher na naghihintay sa kanya. May dala pa itong fresh bouquet of red roses. Congratulations! Bati sa kanya ni Christopher at iniabot ang bulaklak kay Lily. Salamat! Masayang sagot ni Lily at inamoy ang preskong mga pulang rosas. Let's go! It's my treat! Paanyaya ni Christopher. Huwag na. Alam kong mahal itong mga bulaklak. Okay na ako sa bahay ang mag-celebrate. Bili na lang tayo or magluto. Nakangiting tanggi ni Lily. Nahihiya na siya kay Christopher dahil ito ang gumagastos sa pagkain nila at wala pa siyang maiambag kahit piso. Ngayon na regular na siya ay magsusumikap siya na magtrabaho ng maayos at sa unang sweldo niya ay makakabili na rin siya sa wakas ng pagkain sa bahay nila. Sa bahay nila, parang musika sa pandinig ni Lily. Pero hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakadama ng takot. Ganitong-ganito rin siya noon kay David. Ang saya-saya niya tapos nauwi lang sa pagkadismaya. Bakit pa niya iniisip ang mga ito? It's a happy occasion, Lily. Tama ng negative thoughts. Saway niya sa kanyang sarili. The price is nothing. You're my wife, Lily. And I want to celebrate with you today. Huwag mo na isipin ang gastos, okay? Masayang tanong ni Christopher. Hindi alam ni Lily, pero pakiramdam niya ay nagpuffy eye si Christopher sa kanya. Hindi niya makita ng buo ang mga mata nito, pero pakiramdam niya ay maganda ito. Ano ba yung iniisip mo, Lily? Saway niya sa kanyang sarili. My wife. Nag-echo muli sa kanyang pandinig ang boses ni Christopher. Masarap pakinggan ang tawagin siya nitong wife. Saan tayo pupunta, Christopher? Tanong ni Lily. Sa Tagaytay. Nakangiting sagot ni Christopher. Ano? Masyadong malayo at may trabaho pa tayo bukas. Napatingin si Christopher sa kanya at napatawa. Why? Nagtatakang tanong ni Lily. You always forget about your day off. Nakatawang sagot ni Christopher. Day off po na ulit bukas? Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng panahon. We will spend the night in there. Then diretso na tayo sa mansyon ng mga magdilang para dalawin ulit ang mama mo. Paliwanag ni Christopher. Sounds good. Then let's go. Masayang sagot ni Lily. Medyo mahaba ang biyahe at hindi napigilan ni Lily ang antok. Nakatulog siya sa balikat ni Christopher. Sleep tight, Lil. Bulong ni Christopher sa natutulog na si Lily. Napahimbing ang tulog ni Lily at hindi pa ito nagigising. Hinayaan lang siya ni Christopher na matulog. A few moments later,
Sa wakas ay nagising na rin si Lily at napadilat ito ng mga mata nang makitang hindi pala unan ang kayakap niya, kundi si Christopher. Mabilis siyang bumitaw at umayos ng pagkakaupo. I'm sorry, nakatulog ata ako sa sobrang excited, paumanhin ni Lily. Napatingin siya sa paligid at namangha sa ganda ng view. Ni minsan ay hindi pa siya nakapunta ng Boracay. Mas lalo na sa Tagaytay. Ngayon lang. Kaya kailangan niyang mag-enjoy at huwag mag-isip ng masama. Wow, nasa Tagaytay na ba tayo? Masayang tanong ni Lily. Yes, I'm glad na nakapag-relax ka. Let's go inside. Paanyaya ni Christopher. Mas lalong namangha si Lily nang makita ang buong private resort. Pakiramdam niya, mahal ang nagastos ni Christopher. Baka maubos ang savings nito. Napansin naman ni Christopher na alanganin na malungkot at masaya ang ekspresyon ng mukha ni Lily. You don't like the place? Tanong ni Christopher. No, I mean, I love it. Pero hindi ba mauubos ang savings mo? Parang ang mahal dito. Paliwanag ni Lily. Yan lang pala. Don't worry. This resort is mine. Bigay ito sa akin ng isang mayamang negosyante. Si Christopher. Let's go and enjoy the view. Paanyaya nito. Tumango si Lily at ewan ni Christopher kung bakit nahawakan niya ang kamay nito. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng resort. Pinamulahan ng mukha si Lily dahil nagulat sa ginawa ni Christopher. Hindi niya mabawi ang kamay dahil baka masamain ito. Isang masarap na seafood mukbang ang naghihintay sa kanila for their dinner. Nalula si Lily sa dami ng mga pagkain at biglang nagutom. Wow! Parang may fiesta. Ang daming pagkain. Pero hindi natin mauubos itong lahat, Topher. Nakangiting sabi ni Lily. It's okay. Gusto kong pumili ka sa mga yan. Yung favorite mong kainin. Nakangiti si Christopher na abot hanggang tenga. Pero hindi ito nakikita ni Lily. Lahat ata gusto kong kainin. Masayang sabi ni Lily. What are we waiting for? Let's eat! Masayang paanyaya ni Christopher. Dahil gutom na si Lily, ay kumain siya ng madami. Sky is the limit ang mukbang niya ngayong gabi. At hindi niya maiwasan mag-burp sa harapan ni Christopher. Sorry, si Lily na nagpipigil na hindi matawa. Hindi niya alam kung bakit natatawa siya. Noon naman, kapag sila ni David ang kumakain, ay formal siya at nakapokus sa pagkain. Ngayon ay hindi niya alam na sa simpleng pagdighay niya na andyan si Christopher, ay natatawa siya imbis na mahiya. Parang ang gaan na kaagad ng kanyang kalooban sa asawa. Iniisip pa niya ang kontrata. Okay ang offer nito at makikita niya ang kanilang anak kung sakali man. Pero ang salitang annulment ay parang hindi yata niya kaya at hindi niya alam kung bakit. Ha, you should laugh. Huwag mong pigilan, nakatawang sabi ni Christopher. Hindi niya alam kung bakit ang bilis niyang nakabisa ang bawat galaw ni Lily. Para bang matagal na silang magkakilala kahit bago pa lang. At sabay nga silang napatawa nang mapadighay ulit si Lily. Ito ang pinakamasayang dinner sa buong buhay ni Lily na hindi niya makakalimutan. Naging tensyonado naman ang atmosphere nang matutulog na ang dalawa. Sa laki ng resort ay iisa lang ang kwarto nito, pero malaki ang space ng master's bedroom. Dito tayo matutulog? Nabubulol na tanong ni Lily. Naghahanap ang kanyang mga mata ng couch, kahit maliit lang pero wala. Ang nasa kwarto ay isang malaking kama lang talaga. Yes, don't worry. Kaya naman ng 4 na tao sa kama na ito. Hindi tayo magpapang-abot kung sa magkabilang dulo tayo mahihiga. Paliwanag ni Christopher. Okay. Nabubulol pa rin si Lily at hindi niya alam kung bakit. Pwede mauna na akong maligo? Hindi pa nga siya nakakaupo sa kama ay may pasabog na naman na tanong si Christopher. Maligo? Nanlalaki ang mga mata ni Lily nagtanong. Hindi pa niya nakita si Christopher na naligo. Paano nga ba? Bulong niya sa kanyang sarili. Umayos ka, Lily. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya sa kakausap sa kanyang sarili. Yes,
sa haba ng biyahe natin kanina ay ang daming alikabok. Mauna na ako ha, paalam ni Christopher at pumasok na ng banyo na naka-wheelchair. Biglang naawa si Lily. Hindi niya alam kung paano nakakasurvive si Christopher sa pang-araw-araw na walang tumutulong sa kanya. Paano kaya naliligo si Christopher? Tanong niya ulit sa kanyang sarili. Napailing na lang siya. Napatingin si Lily sa paligid ng kwarto. Paano pala siya maliligo? Upo na lang. Paano pala siya maliligo? Wala siyang dalang damit. Napaupo na lang si Lily sa kama at napabuntong hininga. Maya-maya ay lumabas si Christopher ng banyo na nakatapis na lang ng tuwalya. First time ni Lily na makakita ng lalaki na halos subot-ubad na sa kanyang harapan. Dahil long hair si Christopher ay hindi niya makita ng maayos ang mukha nito, pero ang katawan ay naku. Napakaganda ng katawan ni Christopher na parang alaga sa gym. At ang abs. Sa Korean drama lamang nakakita ng six-pack abs si Lily at hindi niya inaasahan na ganito ang katawan ni Christopher. Did I pass on your taste? Nakangiting tanong ni Christopher. Napakurap-kurap ng kanyang mga mata si Lily at nagbawi ng tingin. Ano ba kasi ang mga mata niya? Napako na ata sa katawan ni Christopher. Lalo pa na tumutulo pa ang mga butil ng tubig sa katawan nito na galing sa kanyang buhok. Napalunok na lang ng laway si Lily na hindi niya alam kung bakit na naman. Ano ka ba, Topher? Napatingin lang ako dahil natigilan si Lily. Hindi niya alam kung sasabihin o hindi. Nakakahiya dahil babae siya at lalaki naman ito. Dahil? Pabitin na tanong ni Christopher. Dahil ngayon lang ako nakakita ng topless na lalaki. Nakapikit na sagot ni Lily. Nahihiya siya at alam niyang pulang-pula na naman ang kanyang mukha. I'm just teasing you. May mga damit dyan sa closet. Ikaw na ang bahalang pumili. Yung comfortable ka na isuot. Sabi ni Christopher. Don't worry. At bago ang lahat mo yan. Nakangiting pahabol na sabi nito. Mabilis pa sa alas 4 na binuksan ni Lily ang closet at pumasok sa banyo matapos makahablot na kanyang isusuot. Hindi na siya pumili dahil gusto na niyang maglaho sa harapan ni Christopher. Nahihiya pa rin siya. Natulog sila sa magkabilang dulo ng kama, ngunit hindi nila namalayan na unti-unti silang nagtatabi at magkayakap na natulog na may ngiti sa kanilang mga labi. And that's the end of this chapter. See you on the next chapter. Thank you for listening.